Kasi daw po itong fish pan na ito. So ito ay ano po ng dagat. Doon pa sa dulo, sa may niyugan po yung kabila na yung pinakadulo na po yun doon. Tapos yan, lahat ng niyugan po yan, kasama daw po yan sa 29 hectares. So ito. So hello guys, so panibagong property po ito. Muli dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. So ito ay medyo malawak, malaki yung property niya. So bali ito po ay 29 hectares po. So yan, may bakod na po yan, harang na yan, hanggang doon po yan. Hanggang doon po. So ito naman po, itong pwesto kong ito po yung gagawing barangay road na tinatambakan po. Diyan po ang daanon sa barangay road. Doon ang dadaanan po. So sa ngayon, pasok naman po ang sasakyan na 4x4 po, yung medyo mataas po. So yun, dito pasok yung sasakyan, then yan po yung property na po. Ito po yan. So ito po ay 29 hectares. Pumapatak po siya ng 14.5 m. So parang 50 per square meter po, parang ganun po. So yun yung presyo na. So ito po, ito yung kapantayan niya. So tubigan. Ayan po, flat land po dito sa lote na ito. So doon naman po sa likodan po niyan ay niyugan po. So ito pa lang yung frontage na nalalakada natin. So po yan, kapantayan po yan. So sa tungkol naman po sa papel, sa documents po nitong 29 hectares na ito ay malinis na po yung papel. So ito daw po ay yung TCT. Then buhay po yung nakapangalan yung seller. Kumbaga ay wala pong problema sa pagpapa-transfer or sa transaction regarding po sa documents. So yan, dito po. Ito ay hindi na natataniman. So matigas na. Carabao grass na. So yan, flat land po. Ganda po yan. So ito ay may bakod na po yan. So niyugan naman dyan. So pupuntahan natin yung side doon kung anong makita natin yung mga niyugan. Kasi dito po sa harapan ay palayan ang makita natin. Pero hindi naman siya natataniman, kaya ano na lang siya. Kumbaga lupa na lang siya. Flat land. Ayan. Ano ka, 100% flat land to? Mga wala pa? 90. Mga 90% flat land. So yun po. Kasi may bundok-bundok dun. So yan po. Sa kuryente naman po ay wala pa ditong abot ng poste ng kuryente. And may signal naman po siya, cell signal. And sa tubig ay gagawa na lang ng balon po. So yan, kalawakan yung property. Ayan, dito lang sa harap ay wala pang kasi nung tanim, then dun atas sa likodan. Okay na po dun. Tara, puntahan natin. So nandito sa property. So yan yung lukaran po. Ayan po, may mga alaman siya, may mga fruit bearings naman din po siya. May dalang hita or apple. Sa mga bayabas. Yung kawayan po. So yan po. So dito may mga niyugan po. Ayan. So hindi lang po talaga na aabyad na lang may-ari. Kaya medyo masukal na po. Matanda na. Pero kagandaan ay kumpleto naman ang papel po, ano. Mamaya pasok ko. Ayan. So hindi naman siya sobrang karamihan ng niyog. Pero maayos naman yung property niya. Kumbaga maganda din investment. Or kung hasenda ito, so okay po. Kung livestock, pwede po ito. Ano ng baka,
Kalabaw Kambingan. So okay naman po itong property. So, kompleto na po sa documents. Madaming fruit bearings. May mga kawayan na din po. So pwede na kayo maggagawa ng kubo. Wala nang problema sa mga sa kahoy na gagamitin po. Kawayan niya. So yun po. Kasama ko na mamaya. Ayun. Mga double benefits na din yung pag-check natin ng property at may mga bayabas naman po. So masustansya po yan. Sa isang bayabas, yan, sa isang bayabas ay katumbas ng 10 kalamansi. Kung hindi kayo mahilig sa kalamansi, magbayabas kayo. Katumbas na po yung ganon. So napakarami po ditong ganon. So ayan po mga niyog, madami din mga fruit bearings po. Anahaw, may anahaw. Mga anahawan po. Ayan. Naglalaglagan Kaya pag magkukubo kayo, ay madali na po. So dito na po yan, niyugan na yan. So doon, medyo matataas lang yung niyog na. Diretso pa po yan doon. So, kalawakan nga po itong property. Hindi namin, wala lang tayong drone para mapaliparan. So maaliwalas naman yung yung property. Although hindi siya kasino na naaalagaan na, ay hindi naman sobrang masukat. Ang gawa nga ng Carabao grass. Ayan po. Yan na po mga niyugan niya. Yan po, niyugan na po niya yan. So meron pa daw po ito doon hanggang dulo pa. Kaya lang ay hindi na natin maaabot. Baka tayo magkandaligaw-ligaw na dito po. So yung kung magustuhan nyo naman po itong property ay anytime pwede po kayo magpa-schedule kung kailan kayo mag-e-area po. O magti-tripping po. So ito po, sako po ito ng 12 hectares. I-develop fish pan. So ito po yung fish pan. Ano po, may daan po ito dun sa ano na po? Oo, may daan pa ikot. Okay. Pilapil yan. Ayan po. Ito ay nasa 12 hectares daw po itong fish pan na ito. So ito ay ano po ng dagat. Doon pa sa dulo, sa may niyugan po yung kabila na yung pinakadulo na po yun doon. Kasama Tapos yung yan, lahat ng niyugan pong yan, kasama daw po yan sa 29 hectares. So ito pong fish pan na ito ay Di-develop. pero na ano na po ito? Natanin, ano na yan, pinabayaan lang. Kabayaan lang, nawas out din. Nawas out. Hindi na inayos. So doon yung dagat, ano po? Yan. Nagat na yan. Kabila So, na yan. dagat po yun doon. Ano na yun, yung mga beach na nandun. Kabila na yun. Niyuga na yun. Kabila na yun, mga beach na yun. Pero yung harapan na yun, ano yung sako pa Sako yun? pa yan. So yun po. Ako parang tubig dito. So ito yan, sa dinaanan po namin dito. Yung waterway dito. Dinaanan ng ano. Itong waterway yan. Dito po. Napasok yan. Pag high tide dyan, papasok yan. Pasok dito. Sa ibang punta ron. Tapos Pag doon. minako ito, ganda ito. Pinaganda. Pilapil lang. Pinapil. Kahit develop na lang ulit. Ano po. So yun, malawak po yan. So bali yung 29 hectares ay yung 12 hektarya po doon ay fish pan. So pwede nyo pang i-extend yun kung palalawakan nyo pa. Pwede na rin tauban din. Kung nila. So yun po. Kaya hindi lang po siya farm na taniman ng kung ano or alagaan livestock. Meron din po siya yan po. Kalawakan po ng fish pan niya. So, kung magustuhan nyo po ay mag direct message lang po kayo sa ating WhatsApp or Viber po. O kaya mag-text po kayo, pwede rin po yan. Then tatawag na lang po ako. So nandito po yung mga dokumento niya. TCT na po. Maganda yung papel niya. And also, in-apply na din po namin siya ng zoning permit para kung sakaling may mga nais po mag livestock, pwede po yung property po.